Napanood mo na ba ito? Napakaganda nito, mga ka-Streamix. You killed hundreds of civilians. Talagang bakbakan ito. At kung mahilig ka sa action solid ito, dahil kunti lang ang kwentuhan dito purong bakbakan to. Hanggang sa huli, ang rate ko dito sa movie na to is 8 on 10. Ang bida dito, parang may pagkati-mortal kahit anong gawin sa kanya. I will put it out. You are a mistake, an aberration. Kaya kung hindi mo pa napanood ito, abay panoorin mo na. Ako nga pala si Streamix PH Chart, mahilig ako manood ng movies at series. Available na ito sa Streamix PH app. Libre mo lang itong mapanood. Hanapin lang sa comment section ang download link or mag-PM sa akin. Ano pa gagawin mo, Streamix PH mo na yan. Let's go. Gusto lang ng matanda na mangalap ng kahoy para makapagtayo ng bagong tahanan. Ngunit may isang grupo ang nagtangkang patayin siya. Nadismaya si Bruce, binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at isinara ito sa isang nasusunog na bahay. Sa kanya hinila pabaliktad ang handbrake. Hinampas ang lalaki ng kutsilyo sa likod niya at pinaalis siya sa daan. Nakita ng isang malapit na pulis ang insidente at nagsimulang barilin ang sasakyan ni Bruce. Nabangga ni Bruce ang kanyang sasakyan sa sasakyan ng opisyal. Sinira ang mga hadlang sa unahan at aksidenteng natumba ang opisyal sa hood. Siko niya ang opisyal at mabilis na umalis. Ang lalaking humahabol kay Bruce ay nawala ng ilan sa kanyang mga tauhan, which made him furious, feeling napahiya. Mabilis siyang tumawag ng armored vehicle para ipagpatuloy ang paghabol, ngunit si Bruce ay isang matigas at may karanasang veterano. Alam kong hindi pa tapos ang laban na ito. Kumuha siya ng rifle sa isa sa mga kalapit na opisyal at nagsimulang mag-load ng magazine. Napansin ni Bruce ang makapal na usok na tumataas sa likuran niya. Papasok na ang armored vehicle, mabilis niyang inabot ang magazine sa katabi. Hinampas ang gas at tumakbo palayo. Bago pa makahabol ang kalaban, huminto siya malapit sa isang lumang rundown na bahay. Isang lalaki ang tumalon mula sa truck at hinabol siya. Lumabas ang opisyal at pinaputukan ang taong tumatakbo palayo. Ngunit mabilis na kumilos si Bruce at ibinaba siya. Tinitigan ni Bruce ang kalaban ng masakit at itinutok ang kanyang baril sa isang jeep sa di kalayuan. Mabilis na napagtanto ng mga tao sa jeep ang nangyayari. At natigilan, keep very still, ibinaba ni Bruce ang kanyang sandata. Mas gugustuhin niyang hindi saktan ng sinuman maliban kung bibigyan siya ng dahilan. Minsan na niyang sinabi ang kanyang punto at tinakot sila. Bumalik si Bruce sa kanyang sasakyan at umalis. Chorus na nasa loob ng jeep. Lumabas bilang isang koronel. Hindi niya kayang mapahiya ng ganoon. Mabilis siyang tumawag ng motorcycle squad. Pagkatapos ayusin ang flat gulong, dumating ang 4 na sundalong nakamotorsiklo sa simpleng galaw ng kamay. Naguto si Chorus at binilisan nila ang takbo. Naramdaman ni Bruce na nagmamaneho ng truck na may mali at nagpalit ng ruta. Ngunit ang mga motorsiklo ay mabilis at maliksi. Mabilis nilang naabutan at pinalibutan ang truck mula sa magkabilang gilid. Tinitigan ng rider si Bruce sa pananakot. Kaya nagpaputok siya ngunit hindi nakalusot ang mga bala. Masyadong malakas ang level 3 helmet ng sundalo. Biglang gumanti ang isa sa mga sundalo at nabangga ang truck ni Bruce. Nawala ng kontrol ang truck at bumaba. Nagawa ni Bruce na kontrolin at pabalik sa kalsada. Pinalibutan na naman siya ng 4 na bike. Tapos nabangga yung isa sa mga motorsiklo at tumalon ang rider sa truck. Narinig ang ingay na binuksan ni Bruce ang pinto at tumayo. Iniwasan niya dahil binabaril siya sa taas. Hinampas niya ang preno para iwaksi ang sakay. Ngunit hinawakan ng sundalo ang isang metal plate sa harap ng truck. Pagkatapos ay gumamit siya ng kawit mula sa kable ng truck upang umakyat sa hood at inihampas nito kay Bruce. Ang puwersa mula sa pagliko ng truck ay nalaglag ang kalaban. Hanggang sa muli, please like, share and follow for more.